Chapter 13. Humarap ka sa akin, Arabella. Gusto kong malaman kung bakit ka umiiyak. Asawa pa rin kita at nandito ka sa pamamahay ko kaya responsibilidad pa rin kita. Ayokong madumisan ang pangalan ko. Agad na naglaho ang kasiyahang nadarama ng puso ko dahil sa mga huling sinabi ng aking asawa. Okay na sana, bakit kailangan pa niya iyong dugtungan ng masasakit na salita na naman? At kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa akin simula nang makalimutan mo ako, Gabriel? Ilang beses na nga akong umiyak sa harapan mo pero wala ka namang pake. Lalo mo pang ang sinasaktan ng feelings ko, punong-puno ng hinanakit na sagot ko habang nakatalikod pa rin sa kanya. Dahil ayaw mo ngang makipaghiwalay sa akin pero patuloy ka namang nakikipagkita sa Luigi na yun, inis na sagot din niya sa akin. Huwag mo kasi akong awayin para hindi ako makipagkita sa kanya. I told you, kailangan ko rin ng kausap. At huwag mo nang igiit sa akin na marami tayong katulong dito sa bahay. Dahil nakalimot ka lang at hindi tanga para hindi maintindihan kung anong klaseng kausap ang kailangan ko. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa paligid at hindi ko alam kung bakit hindi agad nakasagot ang asawa ko. Kapag ba ginawa ko iyon, itigil mo na ang pakikipagrelasyon mo sa kanya. Mabilis akong humarap sa aking asawa dahil sa pagkainis na rin sa paulit-ulit niyang ibinibintang na wala namang katotohanan. Bahala na kung malaman man niya na totoong umiyak ako kanina. Kahit makita pa niya ang puot sa mga mata-mata ko. Siya naman ay may kagagawan. Nang humarap ako kay Gabriel ay saka ko lang napagtanto na nakahiga na pala siya sa tabi ko at sobrang lapit ng kanyang mukha sa mukha ko. Gabriel, sambit ko sa pangalan niya at hindi ko alam kung bakit. Hindi siya sumagot pero hindi rin naman niya inaalis ang tingin niya sa akin. Ni hindi siya nag-abalang dumistansya man lang. Nag-umpisa na tuloy akong mailang dahil sa lagkit ng titig niya sa akin. Ramdam ko na unti-unti na namang nabubuhay ang init sa aking katawan habang magkalapat ang aming mga mata. Lumayo ka nga, mahinang taboy ko kay Gabriel dahil lalo pa niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Umusag naman ako palayo pero sagad na sa gilid ng kama ang katawan ko. Kaunting galaw na lang at mahuhulog na ako. Wala ka ng dahilan para hindi ako kausapin. Bagong ligo at toothbrush na ako. Sinadya pa niyang ipalanghap sa akin ang amoy menthol na hininga niya, rason para lalo akong maapektuhan sa pagkakalapit naming ito. Pero sa loob-loob ko, nagdidiwang ang puso ko. Naniwala pala siya sa sinabi ko kagabi na ayaw ko siyang katabi o kausap kapag amoy alak siya. At gumawa talaga siya ng paraan para hindi ko siya itaboy. Simula nang makalimutan ako ng aking asawa, ngayon na lang uli ako kinilig sa kanya. I wonder kung kailan kita huling hinalikan. Kasi kung kabahan ka ngayon, parang ngayon lang tayo nagkatabi ng ganito, kapag kuwan ay saad ni Gabriel habang palaipat-lipat ang tingin niya sa aking mga mata at mga labi. You're my wife. Hindi ba dapat sanay ka na sa presensya ko? O baka wala naman talagang nangyayari sa atin kaya wala pa tayong anak hanggang ngayon? Hinapit niya ako palapit sa kanya at yumigting ang panga niya. And if it's true, sigurado ako na si Luigi ang dahilan. Natawa ako ng mapakla. Napalitan ng iritasyon ang init na nadarama ko. Sawang-sawa na ako sa mga akusasyon niya. Ano kaya kung gawin ko ang sinasabi ni Sir Luigi na lalo siyang pagselusan at baka sakaling matauhan? Kung totoo man na may relasyon kami, hindi mo ba itatanong sa sarili mo kung bakit? Palaban na sagot ko habang may mapaglaro ng ngiti sa mga labi ko. Isang linggo pa lang akong nagpapakamartir sa kanya pero parang susuko na ako at gusto ko na lang siyang patulan. This is not me. Palaban ang pagkakakilala ko sa sarili ko. Kaya nga tinakasan ko ang aking pamilya kahit alam kong buhay ko ang kapalit, di ba? You're my husband. Hindi ako maghahanap ng iba kung wala kang pagkukulang. Kitang-kita ko kung paano unti-unting napuno ng galit ang mga mata ni Gabriel sa tinuran ko. I even heard him gritted his teeth. Para siyang mabangis na hayop na gusto ng manekmal. Don't you dare, Arabella. Wala pa sa mga babaeng na ikama ko na ang gumawa sa akin yan maliban sa gold digger mong tiyahin. At hindi ko papayagan na ulitin mo iyon kahit kalahi mo pa siya. Kung kailangan kong gawin sa iyo ito para hindi ka na maghanap ng iba, gagawin ko. Nasaktan ang puso ko sa pagkumpara na naman niya sa amin ng tita Ilona ko.
Ngunit hindi na ako nagkaroon ng chance na damhin ang sakit na iyon dahil bigla na lang kinabig ni Gabriel ang batok ko at marahas na inangkin ang aking mga labi. I tried to push him. Hindi ako papayag na gawin niya sa akin ito habang punong-puno pa siya ng galit. Ngunit masiyadong mahigpit ang pagkakahawak niya sa batok ko, gayon din ang braso niyang nakapalibot sa baywang ko. Kahit ang mga labi ko ay wala siyang balak na pakawalan. Bawat subok ko na umiwas ay lalo lang niya akong hinahabol ng halik at mas pinapailalim pa liyon. Aminado ako sa aking sarili na kahit tumatanggi ang isip ko sa kapangahasang ito ng aking asawa, nasisiyahan naman ang puso ko na sobrang nangungulila sa kanya. Unti-unti akong tinupok ng pagmamahal ko para kay Gabriel hanggang sa hinayaan ko na lang siya na lamukusan ako ng halik. I even kissed him back. Sinalubong pa ng dila ko ang dila niya nang ipasok niya liyon sa loob ng bibig ko. Pero hindi ko hahayaan na magtagumpay si Gabriel na lalo pang maliitin ang pagkatao ko. Ipapakita ko sa kanya na hindi ako katulad ng Tita Ilona ko. Nag-ipon ako ng sapat na lakas at muli ko siyang itinulak at tiningnan ng masama. Get out of my room, Gabriel. Kung ayaw mong ipagkalat ko ang gobernador ng Laguna at pinagkakaguluhan ng mga babae ay namimilit ng asawa. Para siyang natauhan sa sinabi ko. Tumalim ang tingin niya sa akin nang ilabas niya ang kanyang kamay sa loob ng damit ko. Ilang sandaling tinitigan ako ng aking asawa na punong-puno ng pagkamuhi sa kanyang mga. Nasaktan na naman ako pero hindi ko iyon ipinahalata. Nanatiling may galit sa aking mga mata nang muli ko siyang pagtabuyan. I said get out. Hindi ako titigil hanggat hindi mo rin itinitigil ang pakikipagrelasyon mo kay Luigi, Arabella. I won't stop hanggang sa mahuli ko kayo mismo, mapanganib na wika ni Gabriel bago siya bumaba ng kama ko at malalaki ang hakbang na lumabas ng silid. Saka lang kumawala ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ng maiwan akong mag-isa. Tinapik-tapik ko ang aking dibdib para pakalmayan. Ngayon ko pinagsisisihan na sinakyan ko pa kanina ang maling hinala niya tungkol sa amin ni Sir Luigi. Parang gusto kong kastiguhin ang sarili ko ngayon. Dahil sa halip na magselos, lalo ko lang binigyan ng dahilan si Gabriel para pagdudahan ang pagmamahal ko sa kanya. Pinahupa ko muna ang galit ko kay Gabriel bago ako lumabas ng aking silid para kumain ng almusal. Kailangan kong gawin iyon para sa baby namin kahit wala na naman akong gana. Ngunit bago bumaba ay naisipan ko munang katukin sa kwarto niya ang aking asawa para bawiin ang towel ko na ginamit niya. Aktong kakatok na ako nang bumukas na agad ang pinto at iniluwan yun ang bagong gising na si Phoebe. Automatikong tumaas ang kilay niya nang makita niya ako. Ate Bella, what are you doing here? Hinahanap mo ba si Kuya Gabriel? May sarkasmo sa boses niya habang inaayos ang manipis na pantulog. Parang sinasadya niyang ipakita sa akin na mula sa loob niyon ay kapirasong undies lang ang suot niya at bakat pa ang mga N** papol niya. And I know why. Gusto niya akong asarin at ipamuka sa akin na ganoon ang ayos niya habang kasama niya sa silid ang asawa ko. Sorry pero tulog siya, napagod masyado. Bumalik ka na lang mamaya. Kahit alam ko naman na pinagseselos lang ako ni Phoebe, hindi ko pa rin mapigilan ang pagtiimbagang. Ang kapal din talaga ng mukha mo, no? Ang galing mong umarte. May pakuya-kuya ka pang nalalaman pero may pagnanasa ka naman sa asawa ko. I won't deny that, palaban na sagot ni Phoebe. Bata pa lang ako, si Kuya Gabriel na ang gusto kong maging asawa. Inagaw lang siya sa akin ng Tita Ilona mo. Pero ngayon, hindi na ako papayag na maaga uli siya sa akin ng ibang babae. At isang katulad mo lang. Napailing na lang ako. So, tama nga ang hinala ko. At ano sa tingin mo ang gagawin ni Gabriel kapag nalaman niya na hindi lang basta nakakatandang kapatid ang turing mo sa kanya? Baka nakalimutan mo na bago nangyari ang lahat, pinapabalik ka na niya sa Finland pagkatapos mo siyang landiin. Namula ang buong mukha ni Phoebe. Hindi agad siya nakapagsalita kaya nakaramdam ako ng kasiyahan. Gulat ka ba? Puno ng pang-uuyam na tinuwanan ko lang siya. Akala mo siguro hindi ko alam, no? Kaya huwag kang masiyadong feeling at umasa. Dahil sa oras na maalala iyon ni Gabriel at malaman niya ang totoong motibo, hindi ka lang niya pauuwiin ng Finland. For sure na aalisin ka na niya ng tuluyan sa buhay niya. Oh, it's fine. Kapag kwan ay sabi niya na parang hindi na tinablan sa mga sinabi ko. Dahil bago pa man liyon mangyari, sisiguraduhin ko na nasa akin na si Kuya Gabriel,
Leon ay kung makaalala pa nga siya, at maalala ka pa niya. Ramdam ko na ako naman ang pinamulahan ng mukha dahil sa galit. I clenched my fists. Ngunit pinigilan ko lang ang sarili ko kahit gustong-gusto ko na siyang sampilan at sabunutan dahil sa sobrang kapal ng mukha niya. Sa halip ay hiniblot ko lang ang braso niya at mahigpit na hinakawan. Subukan mo lang na agawin sa akin ang asawa ko at pagsisisihan mo na pumasok ka pa sa buhay namin, banta ko sa kanya. Huwag mong kalimutan na si Gabriel lang ang nakalimot sa akin at hindi ang buong mundo. Ako pa rin ang asawa niya sa paningin ng lahat at sa mata ng Diyos. Kaya hanggat hindi ako pumipirma sa annulment paper na ikaw lang naman ang may gusto, ikalma mo yang kipay mo. Malakas na sigaw ko, sabay tulak sa kanya ng malakas kaya tumama siya sa likod ng pinto na lalo niyang ikinagalit. UB * Turk. Ganting sigaw ni Phoebe habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pipirma ka man o hindi, magiging akin pa rin si Kuya Gabriel. In fact, you're late. Dahil may nangyari na sa amin kanina. And I made sure na mabibigyan ko siya ng anak. Hindi tulad mo na baog. Hindi na ako nasaktan sa huling sinabi niya dahil hindi naman iyon totoo. Hindi katulad noon na naaawa pa ako sa sarili ko kapag ipinapamukha niya sa akin na hindi ko mabibigyan ng anak si Gabriel. Mas nasaktan ako sa sinabi ni Phoebe na may nangyari na raw sa kanila ni Gabriel. Kahit wala naman siyang pruweba na totoo yun, at hindi naniniwala ang puso ko na magagawa yun ng aking asawa, para pa rin akong nanlumo. Hindi ako maalala ni Gabriel. At ang pagiging matapat niyang asawa sa akin. Paano nga kaya kung tuluyan na siyang nahulog sa bitag ni Phoebe? If I were you, pirmahan mo na ang annulment paper at umalis ka na sa buhay ni Kuya Gabriel. Huwag mo nang hintayin na itatapon kanyang parang basahan sa oras na magkaanak kami. Punong-puno ng kumpiyansa na sabi ng bruha nang samantalahin niya ang pagkatigagal ko. Ako ang nararapat na maging asawa niya at hindi ang tulad mo na user at mukhang pera. Hindi ko na naman napigilan ang pagsabog ng galit ko. Mabilis na hinayla ko ang buhok ni Phoebe at sinampal-sampal, na ikinatili niya ng malakas. Pero ang hindi ko inaasahan ay ang pagsakal-sakal niya sa sariling leeg. Bakit niya sinasaktan ang sarili niya? Ate Bella. Tama na please. Please don't kill me. Pasigaw na wika ni Phoebe. Para siyang baliw na sinakal palalo ang sariling leeg habang sumisigaw ng malakas na para bang sinasaktan. Umubo-ubo pa siya na para bang nahihirapang huminga. Nanlaki ang mga mata dahil hindi ko maintindihan kung bakit niya liyon ginagawa. Phoebe, malakas na tawag ko sa kanya upang pigilan siya nang makita ko na kinagat niya ang sariling mga braso hanggang sa bumaon sa balat niya ang kanyang mga ngipin. At saka humiyaw na naman dahil sa sakit. Ngunit lalo lang niyang sinaktan ang sarili sa tuwing inaawat ko siya. Nang dahil sa ingay na nilikha namin kaya nagising si Gabriel. At kitang-kita niya ang paghawak ko sa mga kamay ng kinakapatid niya para sana pigilan ito sa pananakit sa sarili. Arabella, stop it! Malakas na sigaw niya na tila nabigyan ng ibang kahulugan ang pagpigil na ginawa ko sa kinakapatid niya. Bakit mo sinasaktan si Phoebe? Kuya Gabriel. Agad na tumakbo palapit sa kanya si Phoebe na para bang nagpapakampi. Kumapit pa ito sa braso ng aking asawa. Ngunit ang ikinagulat ko ay ang pag-iyak na lang niya bigla. Kanina pa niya ako sinasaktan, Kuya Gab. Itinulak din niya ako at saka sinakal. Kung hindi ko natanggal agad ang kamay niya sa leeg ko, baka namatay na ako sa higpit ng pagkakasakal niya sa akin. I tried to stop her pero kinagat pa niya ang arms mo, Kuya. Look, oh, humahagulhol na ipinakita ni Phoebe kay Gabriel ang mga pasa na siya mismo ang may gawa sa sarili niya. Hindi makapaniwalang napatitig na lang ako sa kanya. I know na malandi siya at magaling umarte sa harap ni Gabriel. Ngunit hindi ko akalay na may sayad pala siya sa ulo at kaya niyang saktan ang sarili niya para lang makuha ang gusto. Nang dahil sa pagkatigagal ko sa ginawa ni Phoebe kaya hindi ko agad na ipagtanggol ang sarili ko kay Gabriel. Napaigtad na lang ako nang hablutin niya ako sa braso. Ano ba ang problema mo, ha? Bakit nananakit ka ng ganyan? Nasaktan na nga ako dahil mas inuna pa niyang daluhan si Phoebe, pinaniwalaan pa niya agad nang hindi man lang muna tinatanong ang side ko. Sinungaling ang babaeng iyan, Gabriel. She provoked me kaya nagawa ko siyang sabunutan at sampelan. But that's all, mangyak-ngiyak na paliwanag ko. Hindi totoo na sinakal at kinagat ko siya. Siya ang may gawa niyan sa sarili niya.
That's not true. Umiiyak na sigaw ni Phoebe. Siya ang sinungaling. Kuya Gab, bakit ko naman sasaktan ang sarili ko, di ba? I'm not crazy. Sinabi ko lang naman sa'yo na hiwalayan mo na ang kuya ko dahil ayokong masaktan na naman siya kapag ginawa mo rin ang ginawang tita Ilona mo. Pero sinugod mo na agad ako. Masama ba na mag-care ako sa kapatid ko? Lalong nagpanteng ang aking tainga sa mga kasinungalingan ni Phoebe. Muli akong nadala ng galit at sinubukan ko siyang sugurin. Ngunit lalo lamang akong nasaktan ng iharang ni Gabriel ang sarili niya. I said stop it. Senggal niya sa akin at pinigilan pa niya ang mga kamay ko. Subukan mo uli na saktan ang kapatid ko at ako na ang makakalaban mo, Arabella. I'm warning you. Umawang ang aking bibig at natigilan ako nang marinig ko ang tinuran ng aking asawa. Hindi ako makapaniwala na mas pinaniwalaan pa niya ang babaeng iyon kaysa sa akin na asawa niya. Bawat sigaw at pagbabante niya sa akin ay dumudurog sa puso ko. Idagdag pa ang pasimpleng pang-isi ni Phoebe na parang demonita, habang hindi nakatenjin sa kanya ang asawa ko. God knows kung gaano ko kagusto na ipagtanggol ang sarili ko sa mga oras na ito. Pero nakikita ko sa mukha ni Gabriel na nabubulagan na siya sa mga drama ni Phoebe. Na kahit anumang paliwanag pa ang gawin ko ay wala na ring saysay dahil hindi niya ako pakikinggan. Kahit siguro malaman pa niya na ako naman talaga ang tama, never niya akong kakampihan dahil sa abot langit na galit niya sa akin. Gustong-gusto nang umalpas ng aking mga luha dahil sa sobrang galit at sama ng loob na nararamdaman ko. But I chose not to cry again. Mas lalong hindi na ako iiyak sa harapan nilang dalawa. Bukod sa makakaapekto iyon sa baby namin ni Gabriel, ayokong maramdaman niya na kahit nasa sinapupunan pa lang siya ay nakakaawa na ang aming sitwasyon. Baka lumabas pa sa mundong ito na may galit na agad sa kanyang ama. Tiningnan ko ng matalim sina Gabriel at Phoebe bago ako dali-dali na tumalikod at bumaba ng hagdan. Mas lalo kong pinigilan ang pag-alpas ng aking mga luha, sa takot na baka magkamali ako ng hakbang at mapahamak kami ng anak ko. Sa halip na kusina dumiretso para sana kumain ng almusal, kinuha ko ang susi ng aking sasakyan at tuloy-tuloy na lumabas ng bahay. Hindi ko kayang lumunok ng pagkain habang nasa paligid lang ang mga taong dahilan kung bakit ako nasasaktan ng ganito. Hindi ko lubos na masisisi si Gabriel dahil hindi naman niya kasalanan na makalimutan ako. Si Phoebe ang isinusumpa ko dahil sa sobrang kasamaan na niya. Pero kahit ikaw pa ang reyna ng kasamaan, hindi kita uuruungan. Mas lalong hindi kita papayagan na sirain mo kami ni Gabriel ng ganito lang. Tiimbagang na binuhay ko na ang makina ng sasakyan nang biglang sumulpot sa bintana ng passenger seat si Gabriel. Madilim pa rin ang mukha niya. Saan ka pupunta? Mariing tanong niya sa akin. Sa sobrang sama ng loob kaya iba ang lumabas sa bibig ko. Sa lugar kung saan may makakaintindi sakin, Gabriel. Lalo lamang kumulimlam ang mukha niya. Makikipagkita ka na naman ba sa Luigi na yun? Nilingan ko siya na may talim sa aking mga mata. May iba pa bang nakakaunawa at naniniwala sa akin maliban kay Sir Luigi? Pang-uuyon ko pa, wala na akong pake sa iisipin ng asawa ko. Kahit papaano, gusto kong makabawi sa ginawa niya sa akin kanina. At mukhang nagtagumpay naman ako. You're not leaving, Arabella. Hindi ka makikipagkita sa Luigi na yun. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bintana. Nakita ko na sinubukan niyang buksan ang pinto pero agad kong kinuha ang sandals ko na nasa backseat at walang ano-ano na pinalo ko ang kamay ng aking asawa. Wala akong balak na magpapigil sa kanya. Napaigik si Gabriel nang tumama ang taking sa kamay niya na agad namang natanggal sa pagkakahawak sa binata. Sinamantala ko iyon at saka ko pinatakbo ang sasakyan palabas ng gate. Narinig ko ang malalakas na pagtawag niya sa aking pangalan pero hindi ko siya nilingan man lang. Nasa po ko ang aking dot noon nang tuluyang makalabas ng gate ang kotse ni Arabella. Gusto kong sumakay din sa sasakyan ko at habulin siya. Sports car naman ito at kayang-kaya ko siyang habulin kung tutuusin. Ngunit pinigilan ako ng galit ko sa kanya. Baka isipin pa niya na kaya niya uli akong paikutan sa palad niya. Sapat nang nalaman ko na pamangkin siya ni Ilona para lalo akong mamuhi sa aking asawa. Kung noon ay gusto ko na hiwalayan niya ako, iba na ngayon. Naisip ko na mas madali lang sa akin ang pahirapan siya kapag nasa poder ko at mag-asawa pa kami.
Handa akong itali ang sarili ko sa kanya kung ang kapalit naman yun ay makakamit ko na ang paghihiganti na matagal ko nang gustong gawin sa tiyahin niya. Umaasa ako na sa gagawin ko kay Arabella, muling mag-cruise ang aming landas ni Ilona at pagbayaran niya lahat ng panloloko at pananakit niya sa akin noon. At iyon ang ginagawa ko sa aking asawa ngayon. Gusto kong iparanet sa kanya lahat ng sakit na naramdaman at nararamdaman ko. Hindi ako bulag para hindi makita ang sakit at galit na rumahistro sa kanyang mukha kanina nang harap-harapan kong kampihan si Phoebe. Lalo nang bantaan ko siya. Akala ko nga, ikakasya ko iyon. Pero nagtataka ako kung bakit ang feeling ko ngayon, parang mas bumigat pa ang dibdib ko. I'm sure na kaya ko lang naman nasabi ang mga salitang iyon kanina dahil gusto kong makabawi sa mga panloloko niya rin sa akin tulad ng tita niya. Pero bakit parang nakokonsensya? O mas tamang sabihin na nagsisisi. Hindi ko nga alam kung bakit natakot ako nang makita ko siya kanina na lumabas ng bahay at sumakay ng kotse niya. Parang may bigat sa dibdib ko na makita siyang umaalis at hindi ako kasama. Ngunit ang lalong hindi ko maintindihan ay kung bakit ikinakagalit ko ang patuloy na pakikipagkita niya kay Luigi. I trust my best friend. I'm sure na hindi niya magagawang gaghin ako. But I can't stop myself na magalit sa kanya sa tuwing nakikita ko sila na magkasama ng aking asawa. Hindi ko matanggap na dahil ito sa selos dahil sigurado naman ako na hindi ko mahal si Arabella. Oo, may paghanga na ako sa kanya noon pa man. Pero hanggang doon lang yun. Cause until now, hindi ko pa rin tinatanggap sa sistema ko na pagkatapos ng kabaliwan ko noon kay Ilona ay umibig na naman akong muli. Ni hindi ko matanggap na naitali ako sa kasal na sobrang iniiwasan ko. Living in a marriage is a living hell for me. Ayokong makontrol ng kasal ang buhay ko. At iyon ang nararanasan ko ngayon. Kahit ayoko, hindi ko pa rin kayang makita si Arabella na may ibang lalaki dahil asawa ko siya. Kahit ayaw ko sa kanya, itinuturing ko pa rin siya na pag-aari dahil kasal kami. Handa akong pumatay kapag nalaman ko na may ibang gumalaw sa kanya. Kahit best friend ko pa, this. Galit na sinipa ko ang paso na nasa tabi ko. Tumalsik yun at pira-piraso na nang bumagsak. Napalingon pa ang aming hardinero dahil sa gulat. Isa ito sa mga kinatatakutan kong mangyari kapag nagpatali ako sa isang kasal, layong magkasira kami ng kaibigan ko at masira ang reputasyon ko. Marami na akong kakilala na ganito ang naranasan dahil lang nagmahal at nagpakasal, at bandang huli ay nagloko lang ang asawa at sa kaibigan pa. Tapos pinagtawanan ng buong bayan dahil nagmukhang tanga. And this is all your fault, Arabella. Hindi magkakaganito ang buhay ko ngayon kung hindi mo sinamantala ang sakit ko. Napatiimbagang ako nang maalala ko na naman ang aking asawa. Kung nandito lang siya, siguradong nakatikim na naman siya ng masasakit na salita galing sa akin. Ngunit mas uminit pa ang aking bumbunan nang maalala ko na umalis nga pala siya. Kaya nga pinigilan ko ang aking sarili na muling magmahal sa mahabang panahon dahil ayokong magpakasal at mababaliw na naman sa kakaisip kung loyal ba talaga sa akin ang asawa ko. Ayokong mabaliw na naman sa kakahanap kapag nawala lang siya sa paningin ko. Hindi mo naman siya kailangang hanapin. Makipaghiwalay ka na lang para hindi mo na naranasan ang lahat ng ito. At para makabalik ka na rin sa dating buhay mo na nabinata at malaya. Malinaw sa akin ang inuutos ng isip ko. At iyon naman talaga ang balak ko noon kaya sumang-ayon ako sa annulment namin na sina Phoebe at Owen ang nag-asikaso. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagbago ang desisyon ko simula nang malaman ko na palaging nagkikita sina Arabella at Luigi. Kahit may tiwala ako sa kaibigan ko, wala pa rin akong tiwala sa asawa ko. Ganitong-ganito rin ang ginawa sa akin noon ng tita Ilona niya. Trusted secretary at itinuturing ko na rin na kaibigan ang lalaking ipinalit sa akin ng babaeng iyon. Ako na ang pinakatang na lalaki sa mundo kung hahayaan ko na maulit iyon at iisang lahi pa ang gagawa niyon sa akin. She's not here, nagtatakang sagot ni Luigi nang puntahan ko siya rito sa bahay niya para sunduin ang asawa ko. Hindi ba't ikaw ang asawa at kasama niya sa bahay? Bakit dito mo siya hinahanap? Hindi ako pumunta rito para manggulo, Luigi. Kaya huwag ka ng maraming tanong at ilabas mo na si Arabella. Bakit nga? Lumayas ba siya? Tiningnan ko siya ng masama. Stop asking, will you? Alam ko na iniiba mo lang ang usapan. Gag ka talaga kahit kailan. Ikaw ang gag.
Ang sira ulo. Kung totoo man na lunayas si Bella, hindi niya iyo gagawin ng walang mabigat na dahilan. Dahil hindi ka kayang iwan noon. Swerte ka nga dahil may asawa ka na mahal ka. Pero imbes na magpasalamat, sinasaktan mo pa. Kung nakakamatay lang ang tingin na ipinukol ko kay Luigi, siguradong kanina pa siya pinaglalamayan. I told you, nandito ako para sunduin ang asawa ko. Hindi para sermonan mo. Wala nga siya rito. Kahit halugugin mo pa ang buong mansiyon, matigas na tanggi ng best friend ko. Dahil kung totoong naglaya si Bella, ako ang huling tao na pupuntahan niya. Alam niya kasi na sa akin mo siya unang hahanapin. Hindi kasing tanga mo ang asawa mo, Contreras. Stop being an asshole, Luigi. Alam ko na nandito sa bahay mo si Arabella at tinatago mo lang. Ilabas mo na siya kung ayaw mong magkagulo tayong dalawa. You, stop being an idiot. Galit na dinuro ni Luigi ang noo ko. Ngayon ko lang siya nakita na nagalit ng ganito. Kahit anong pagtatalo namin, burwan man o hindi, never niya akong dinuro. Ngayon lang at iyon ay dahil sa isang babae na hindi ko naman ginusto pero naging asawa ko. Nang dahil sa pagtatalo naming ito ni Luigi kaya lalo lang akong namuhi sa aking asawa. Kapag patuloy pa ang ganiyang pagtrato mo asawa mo, I swear, aagawin ko na talaga siya ng totoo, Gabriel. Arabella is the sweetest and kindest woman I know. Hindi ko papayagan na maging excuse ang pagkalimot mo sa kanya para patuloy siyang saktan. Hindi ko pinalampas ang ginawa sa akin ng best friend ko. Malakas na hinayla ko ang kwelyo ng polo na suot niya at halos sakalin ko siya. No, no way, Luigi. Don't you dare and I'm going to kill you. Nang gagalaiti na sigaw ko sa mukha ng aking kaibigan habang umiiling-iling ako. Nalilito ako sa aking sarili kung bakit mas ikinakagalit ko ang pagbabante niya na agawin sa akin si Arabella kaysa sa pagduro niya sa akin. Bigla akong nakaramdam ng takot na hindi ko maintindihan. Siguro dahil ngayon ko lang nakita ang kaibigan ko na ganito kaseryoso ang mukha. Wala pa ni isang babae ang naging dahilan ng aming pag-aaway. Buti na lang at hindi naman ako pinatulan ni Luigi. Binaklas lang niya ang kamay ko mula sa pagkakakwelyo sa kanya at itinulak ako ng malakas. Hanapin mo siya hanggat gusto mo. Halugugin mo bawat sulok ng bahay ko. Alam mo naman kung saan nakalagay ang susi ng basement. Pati dun, hanapin mo siya. Pati na rin sa attic. Basta ako, aalis ako. At hahanapin ko ang asawa mo bago pa man may mangyaring masama sa kanya. Pagkasabi niyon ay dali-dali na akong tinaliiran ni Luigi. Nakita ko na kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Halos liparin niya ang pinto nang lumabas siya. Saka lang ako naniniwala na nagsasabi talaga siya ng totoo na wala rito ang asawa ko nang marinig ko ang pagharurot ng kanyang sasakyan palabas ng bakuran. Naiwan akong natitigilan. Kung wala dito sa bahay ni Luigi, nasaan si Bella? Sino pa ang kakilala niya rito sa Laguna para puntahan niya? Hindi pa naman maganda ang mood niya nang umalis siya kanina. Sigurado rin na umiyak siya dahil sa pagtatalo namin. Tapos magde-drive siya. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Ang lalong nagpapalito sa akin ngayon ay kung bakit ganito na lang ako kung mag-alala sa asawa ko gayong mahigit 1 oras pa lang naman simula nang mawala siya sa paningin ko. Bakit? Apo, hindi naman sa pinagtatabuyan ka namin. Pero bakit ka nandito? Tanong sa akin ni Lola Iska. Nagulat sila ni Lolo Magno sa biglang pagdating ko. Dito ako dinala ng sobrang sama ng loob ko. Alam ko kasi na susundan ako ni Gabriel sa bahay ni Sir Luigi at ayaw ko na madamay siya sa away naming mag-asawa. Pero ang mas masakit, I know na gagawin lang niya Leon dahil sa mga hinala niya. At saka bakit nag-iisa ka? Nasaan ka si Gabriel? Oo nga naman, apo, boses naman ni Lolo Magno na nag-aalala rin sa biglang pagsulpot ko. I know na lalo nilang ipinagtataka ang pagdating ko na hindi man lang nakapag-ayos. Pambahay lang itong shorts at blouse na suot ko. Nasaan ba ang asawa mo at hinayaan kanyang bumiyahe ng mag-isa? Hanggang ngayon ay hindi pa alam ni na Lolo Magno at Lola Iska ang tungkol sa nangyari sa asawa. Hanggat maaari sana ay ayaw ko na yung ipaalam pa sa kanila dahil baka lalo lang silang mag-alala sa akin. And for sure, nakakaawaan lamang nila ang sitwasyon ko. Alam ko rin na hindi nila ako kayang sumbatan. Pero ilang beses na akong binalaan noon ni Lola Iska na posible itong mangyari.
Pero hindi ko na kayang solohin ng mag-isa ang dinadala kong bigat sa aking dibdib ngayon. Wala pa naman dito si Sir Luigi na para makinig sa akin. Hindi ko rin nadala ang cellphone ko kaya kahit tawag o text ay hindi ko man lang siya makausap. I'm scared na baka makasama sa pagbubuntis ko ang pagkimkim ng sama ng loob kaya hindi ko na napigilan na aminin kina Lolo Magno at Lola Iska ang mabigat na pinagdadaanan ko ngayon. Katulad ko, gulat na gulat din sila nang malaman na ang lalaking niloko at ninakawan noon ng Tia Ilona ko at ang asawa ko ngayon ay iisa. Sus Mariosep, parang kinilabutan na bulalas ni Lola Iska matapos nilang marinig ang buong kwento ko. Kung totoo man iyon, ibig sabihin ay delikado ka sa piling ni Gabriel, apo. Alam mo ba na kaya nagtatago ang Tita Ilona mo hanggang ngayon dahil sa pagbabanta ng asawa mo sa buhay niya noon? Sa oras na makita siya nito, hindi lang rehas ang hihimasin nilang mag-asawa kundi libingan. Leon ang naalala ko na banta noon ng dating nobyo niya nang pumunta noon sa Bacolod ang abogado niya at hinanap sa pamilya niyo ang Tita Ilona mo. Pero wala kaming kaalam-alam na si Gabriel pala ang tinarantado ng tiyahin mo, dugtong naman ni Lolo Magno. Napansin ko na lalong nadagdagan ang pag-alala na nakaguhit sa mukha niya. Dahil kung alam ko lang, sana hindi kita hinayaan na magpakasal sa kanya, apo. Katulad ng sinabi ng Lola Iska mo, nanganganib ang buhay mo sa piling ni Gabriel. Siguradong ikaw ang sisingilan at pagbabayaran niya sa lahat ng mga kasalanan ng Tita Ilona mo. Mabuti at nakaalis ka pa sa bahay niyo. Mahigpit na hinawakan ni Lola Iska ang kamay ko. Mas mabuti na huwag ka nang bumalik doon at baka kung ano ang gawin sa'yo ni Gabriel. Tumayo ako at malungkot na dumungaw sa bintana. Lalong nabalot ng lungkot ang mga mata ko nang matano ko ang dagat, ang lugar kung saan ay naging saksi sa halos lahat ng masasayang alaala namin ni Gabriel noong nandito pa kami. Naramdaman ko na uminit ang bawat sulok ng aking mga mata nang sumagi rin sa isip ko ang araw na nagtapat siya sa akin at inalok niya ako ng kasal. Gayunman ay nilabanan ko ang mga luhang nagbabadya na namang umalpas mula sa mga mata. Ayokong mas madagdagan pa ang pag-alala ng matandang mag-asawa. Tama nang nalaman nila ang totoo tungkol sa naging ugnayan noon ni Gabriel at Tit Ilona, at ang pagkalimot ni Gabriel sa akin bilang asawa. Wala na akong balak na itulot pa ang pagtatapat sa kanila ng totoong pinagdadaanan ko ngayon, lalo na ang pagbubuntis ko. Natatakot ako na baka mas piliin na lang nila na pauwiin ako sa Bacolod. Dahil iyon ang pinakahuling bagay na gagawin ko. Huminga muna ako ng malalim bago muling humarap kina Lolo Magno at Lola Iska. Pilit kong iginughit sa aking mga labi ang ngiti. Nakalimot lang si Gabriel pero hindi naman siya nagalit sa akin nang malaman niya ang ugnayan namin ni Tita Ilona. Kahit wala siyang maalala sa amin, patuloy pa rin po ang pakikitungo niya sa akin bilang asawa. Ramdam ko na nawala man ako sa kasalukuyang alaala ay Gabriel pero hindi ang pagmamahal niya sa akin. Kinagat ko ang aking labi at huminto sa pagsasalita nang maramdaman ko na parang pipyok na ang boses ko dahil kabaligtaran ng mga nangyayari ngayon ang lahat ng lumabas sa bibig ko. At nakokonsensya ako dahil nagsisinungaling ako sa mga tao na alam kong nag-aalala at nagmamahal sa akin ng sobra. Ilang sandaling napatitig lang sa akin ang mag-asawa bago sila nagkatinginan ng makahulugan. Kinabahan ako dahil ramdam ko na hindi nila pinaniniwalaan ang mga kasinungalingan ko. Siguro dahil mula pa pagkabata ay kasama ko na sila at kilala na nila ako. Kung totoo man iyang mga sinabi mo, apo, ano ang ginagawa mo rito? Bakit hindi mo kasama si Gabriel? Puno ng kaseryosohang tanong ni Lolo Magno. Bakas sa kanyang mukha ang pagdududa. Sa pagkakakilala ko sa kanya noon, hindi kanya papayagan na bumiyahe at magmaneho ng mag-isa sa ganito o kalayong lugar. At kung totoo rin na asawa pa rin ang turing niya sa'yo, bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya sinusundan? Dugtong pa ni Lola Magna. Ilang oras na rin kasi akong nandito. At kung talagang gugustuhin ni Gabriel na sundan ako rito, may chopper naman siya. Leon ang iniisip ng matandang mag-asawa. Dahil kahit ang lugar na ito ay hindi rin po niya maalala. Pati rin po kayo, nawala rin sa alaala niya nang bumalik ang lahat ng memories na nawala sa kanya noon, malungkot na saad ko. Muling nagkatinginan sina Lolo at Lola. Nakita ko ang lungkot na sandaling sumilay sa kanilang mukha bago iyon napalitan ng pag-aalala na naman. Kung talagang nag-aalala man lang siya sa iyo, pwede naman niyang ipagtanong kay Sir Luigi kung saan ka pwedeng puntahan.
Hindi ko masabi na baka si Sir Luigi ang maya-maya lang ay nandito na para sundan ako. At mas lalong hindi ko masabi sa kanila na imposibleng sabihin ni Sir Luigi kay Gabriel ang lugar na ito. Kahit hindi ko man sabihin, for sure na alam na niya kung bakit ako umalis. At iyon ay ang magkaroon ng pansamantalang peace of mind, baka ho papunta na si Gabriel, pagsisinungaling ko na lang para hindi na sila lalong mabahala pa. Masyado na silang matanda para bigyan ko pa ng alalahanin. Alam niya naman ho na pumunta ako rito dahil miss na miss ko na kayo at babalik din naman agad ako bukas ng umaga. Totoong miss na miss ko na sila. Pero nakokonsensya pa rin ako dahil hindi naman talaga iyon ang tunay na dahilan ng pagsugod ko rito. Tiningnan nila ako nang may pagdududa pa rin. Hindi ko alam kung naniniwala na ba sila sa akin nang sabay silang mapabungtong hininga. Nirerespeto naman ang desisyon mo na manahimik muna, apo. Pero huwag mo sanang kalimutan na nandito lang kami ng Lola Iska mo. Handa kaming makinig at tumulong, anuman ang problema mo, masuyong wika ni Lolo Magno. Dahilan para mamasa ang mga mata ko at sinugod ko sila ng mahigpit na yakap. Thank you so much po, Lolo, Lola. Huwag na ho kayong mag-alala pa sa akin. Okay lang po ako. Okay na okay lang. Kasabay ng mga salitang iyon ang tahimik na pagpatak ng aking mga luha na itinago ko sa kanila. Sige na, magpahinga ka muna. Kapag kuwan ay hinaplos ni Lola Magna ang buhok ko. Gigisingan ka na lang namin kapag nakapagluto na kami ng tanghalian. Pilit ang ngiti na tinanguan ko lang si Lola Iska at pinasalamatan ulil bago siya lumabas ng aking munting silid. Nang makaalis sina Lolo at Lola ay saka ko lang pinakawala ng pagduduwal na kanina ko pa nararamdaman ngunit pilit kong nilabanan. Kumuha ako ng plastik at doon sa muka. Hindi naman ako katulad ng ibang buntis na palaging naduduwal. Pero sa tuwing nararamdaman ko ito ay para akong nanlalambot. Sama-sama bigla ang pakiramdam ko. Kaya pagkatapos kong dumuwal ay natulog ako para magpahinga at bumawi ng lakas. Mamayang paggising ko na lang iisipin muli ang tungkol sa problema ko kay Gabriel. Sa ngayon, kailangan ko munang alagaan ang sarili ko para sa anak namin. Gumuhit ang excitement sa aking mukha nang sa wakas ay nalaman ko rin kung saan ko pwedeng hanapin si Arabella, bagay na hindi ko alam. Dahil hindi na sinasagot ni Luigi ang mga tawag ko kay Owen ako nagbaka sakali. At ang pagkakaalam nga raw niya, sa unisan nakatira ang lolo at lola ni Arabella kung saan daw ako nanatili noong nagkaroon ako ng amnesia. Malakas daw ang kutob niya na doon pumunta ang asawa ko. Hindi ko naman matawagan si Arabella dahil nakita ko lang sa silid niya ang kanyang cellphone. Malabo rin niya akong sagutin sakali mang hindi niya iyon naiwan. Nagmamadali akong lumabas ng aking silid. Sa sobrang pagmamadali ko na makarating sa lugar na iyon at malaman kung naroon ba talaga ang asawa ko, hindi na ako nag-abala na magdala ng kahit ano maliban sa leather jacket na nakapatong sa babaw ng kama. Muntik ko nang mabunggo si Phoebe nang bumungad siya sa akin paglabas ko ng pinto. Kurnosta, Kuya Gab, nahanap mo na ba si Ate Bella? Tanong niya sa akin. Tumango ako. Yes, little sis. In fact, pupuntahan ko siya ngayon, ha? Bakit mo pa siya pupuntahan, kuya? Ikaw na nga itong naloko, ikaw pa ang maghahabol. Bakit hindi mo siya hayaang umuwi ng kusa? Siya itong umalis, di ba? Baka isipin pa niya na napapaikot ka na naman niya kapag sinundo mo siya. Hindi agad ako nakaimik dahil sa mga sinabi ni Phoebe. Saglit akong napaisip. At saka ano naman ngayon kung hindi na siya babalik dito? Hindi ba't gusto mo naman talaga siyang hiwalayan na? Then, this is your chance, Kuya Gabriel. This is your chance to be free now. Hindi ka na masasakal sa marriage nyo. Malay mo, nag-uusap lang pala sila ni Ilona at pinagtatawanan kanila dahil pareho kanilang napaikot at napapaikot pa. Or worst, may binabalak na naman silang masama laban sa'yo. Dahan-dahan na bumagsak ang aking mga balikat at napatiim bagang ako nang marinig ko lahat ng mga sinabi ni Phoebe. Paano nga kaya kung tama siya? At saka tama naman talaga siya. Ako na itong niloko at pinaglaruan ni Arabella. Bakit ako pa ang gagawa ng paraan para bumalik siya? Mas mabuti pa na samahan mo na lang akong maligo sa pool. Tutulungan kitang mawala iyang problema at stress mo na ibinibigay sa'yo ni Ate Bella. Naglalambing na kumapit sa braso ko si Phoebe at humilig sa balikat. Noon pa man ay parang tunay na magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa.
Walang mali siya kahit magkatabi man kaming matulog o maligo sa pool ng kami lang. Kaya nga natatawa na lang ako kapag nakikita ko na pinagseselosan siya ni Arabella. Nang maalala ko na sama-sama ang timpla ng mood ng aking asawa sa tuwing nakikita niya kaming magkasama ni Phoebe, unti-unting sumilay ang makahulugang ngiti sa aking mga labi. At isang ideya ang naisip ko. No, mas okay kung sasamahan mo ako na sunduin ang ate Bella mo kapag kuwan ay sabi ko sa aking kinakapatid. What? Hindi ko na hinayaan na makatanggi pa si Phoebe. Hinawakan ko na ang kanyang kamay at saka ko siya hinayla pababa ng hagdan. Sa wakas alam ko na rin kung paano makakaganti sa ginagawa ni na Arabella at Luigi sa akin. Nagising ako sa ugong ng sasakyan na aking narinig mula sa labas ng bintana. Excited akong bumangon at sumilip. Sa kabila ng paghihinampu at galit ko kay Gabriel, umaasa pa rin ako na gumawa siya ng paraan para mahanap ako. Kaya ganoon na lang ang pagkadismayang naramdaman ko nang makita ko na hindi niya sasakyan ang huminto sa tapat ng aming bakuran. Pero kahit dismayado man, natuwa pa rin ako nang makita ko si Sir Luigi na bumaba mula roon. Hindi na ako nag-ayos ng sarili at nagmamadaling lumabas para salubungin siya. How are you? Nag-aalalang bungad sa akin ni Sir Luigi nang magkita kami rito sa labas. Hindi mo man lang ba aalamin kung bakit ako umalis at kung bakit dito ako pumunta at hindi sa bahay mo? Imbes ay tanong ko rin sa kanya. I don't need ta. Pilit niya akong ngitian sa kabila ng pag-aalalang nakasungaw sa mga mata niya. Pinuntahan nga ako ni Gabriel sa bahay. Para siyang tang-asterisk na nagwala doon. Ayaw niyang maniwala na wala ka talaga doon, naiiling na sabi pa niya. Hindi ka ba sinaktan ni Phoebe? Subukan niya lang, matapang na sagot ko at saka ko ikinwento sa kanya ang buong pangyayari. Tuwang-tuwa pa yata siya sa ginawa ko kay Phoebe. Kapag kuwan ay saka ko siya tiningnan ng may pagtataka. Pero bakit mas naisipan mo pang itanong kung sinaktan ako ni Phoebe kaysa ni Gabriel? Kasi kahit ang gag-asterisk niya ngayon, hindi naman noon kayang manakit ng babae. Lalo na kapag babaeng mahal niya. Hindi nga niya ako maalala, di ba? Nararamdaman ka naman ng puso niya, tila nakakasigurong sagot ni Sir Luigi na lihim kong ikinatuwa. Hindi ka naman hahanapin noon ng ganun kung hindi siya nakakaramdam ng pagmamahal sa'yo. Alam mo ba na humingi pa siya ng tulong kay Owen para mahanap ka lang? Hindi ko kasi sinasagot ang mga tawag niya. Pinaiyak ka niya kaya bahala siyang mabaliw sa paghahanap. Buti na lang at alam ko na hindi mo siya matiis kaya sinabi ko na lang kay Owen na nandito ka sa Unisan. Pero hindi ko sinabi ang eksaktong lokasyon para mag-effort naman ang asawa mo. Baka maya-maya lang, nandito na rin yun. Bahala siya sa buhay niya. For sure na pipilitin niya ako na sumama pabalik ng Laguna. Pero subukan lang niya at sina Lolo Magno at Lola Iska ang makakalaban niya. Really? Baka naman kapag nakita mo siya, yayakapin mo pa. Nanunokso na tiningnan ako ni Sir Luigi. We both know kung gaano ka karupok pagdating sa asawa mo. Kunwari na tiningnan ko siya ng masama. Kakampi ba talaga kita o ano? We just both laughed. Ang sarap sa feeling na nandito si Sir Luigi. Kahit papaano, nakakangiti na uli ako. Kumusta nga pala ang pakiramdam mo? Nang sulyapan niya ang tiyan ko, naintindihan ko na agad na ang pagbubuntis ko ang tinutukoy niya. Hindi kaya makasama sa kanya kung parati kang binibigyan ng stress ni Gabriel? What if sabihin na naughty sa kanya ang totoo para makonsensya naman siya na pahirapan ka? No, please don't. Maagap na sagot ko. For sure na lalo lang niya tayong paghinalaan kapag nalaman niyang buntis ako. Baka isipin pa niya na anak natin itong dinadala ko. Hindi nakaligtas sa akin ang pamumulan ng buong mukha ni Sir Luigi sa tinuran ko. Nagtaka ako pero hindi na ako nag-usisa pa. Wala naman siguro yung kinalaman sa sinabi ko. Baka dahil sa biyahe kasi mainit ang panahon. Kapag kuwan ay tumanggaw-tango siya. Okay. Basta huwag mong payagan na lumagpas na sa limitasyon ang pagpapahirap niya sa'yo. Sabihin mo agad sa akin at ako ang bahala sa kanya. I smiled at him genuinely. Thank you. Ngumiti lang siya sa akin. Wait, may kukunin nga pala ako sa kotse, kapag kuwan ay palem niya. May dala na siyang mga supot nang bumalik siya. Pakibigay mo nga pala ang mga ito kina Lolo Magno at Lola Iska, pasalubong ko sa kanila. Iniabot niya sa akin ang 2 supot, maliban sa 2 pang natitira.
At ito naman, syempre, para sa inyo ng magiging inaanak ko. At saka binuklat niya sa harapan ko ang dalawang supot. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang mga hilaw na mangga at strawberry jam ang laman ng mga iyon. May mga nilagang itlog din. Nabanggit ko rin kasi kay Sir Luigi na bukod sa mangga at strawberry jam, nilagang itlog ng manok ang pinaglilihian ko rin. Wow! Ang dami naman nito. Bigla tuloy akong naglaway, masayang bulalas ko, sabay dampot ng hilaw na mangga at inamoy-amoy pa yon. Akmang kakagaitan ko nang hindi ko na mapigilan ang pagkatakam pero bigla akong pinigilan ni Sir Luigi. Wait, hindi pa hugas yan. Baka makasama sa inyo ng baby mo. Napangiti ako dahil parang dal pa niya ang tatay nang dinadala ko kung umakto. Sige na nga, itong nilagang itlog na lang muna ang kainin ko. Ibinalik ko sa supot ang manggang kinuha ko at saka kumuha ng isang pirasong boiled egg. Ipagbabalat na kita, pagboboluntaryo ni Sir Luigi bago niya inagaw sa kamay ko ang itlog. Hindi ko mapigilan ang ngiti na kumawala sa aking mga labi habang pinagmamasdan ko siya na nagbabalat. What's wrong? May dumi ba ako sa mukha? O nababagalan ka sa pagbabalat ko? Pabiro na tanong niya nang mahuli niya ang pagtitig sa kanyang mukha na ginawa ko. Wala naman. Naisip ko lang na ang swerte ng babaeng mapapangasawa mo kasi maalaga at mapagmahal ka. Kailan ka ba magseseryoso uli sa babae at mag-asawa na rin? Nabanggit niya sa akin noon at ni Gabriel na minsan na rin siyang nagmahal pero nakipag-break lang dahil masyado na raw itong nasasakal ng girlfriend. Sandaling natigilan sa ginagawa si Sir Luigi tumingin sa mukha ko. I don't know. Siguro kapag nakatagpo na rin ako ng babaeng tulad mo. Na sobra-sobra kong magmahal pero hindi nakakasakal. Hindi ko mapigilan na mag-blush dahil sa lantaran na pagpuri niya sa akin. Bagaman at alam ko naman na wala siyang ibang ibig sabihin. Na walang mali siya iyong sinabi niya. Pwede na yan. Kinuha ko sa kamay niya ang nabalatan ng itlog para ibahin ang usapan. Thank you. At thank you din daw sabi ni baby, nakangiting sabi ko habang ngumunguya. I know na halata sa mukha ko na sarap ako at iyon ang ikinangiti ni Sir Luigi. Ipinagbalat pa nga niya uli ako. Basta kumain ka lang ng marami. Para mabilis lumaki si baby at saka malusog. Napahawak siya sa batok kapag kwan. Pwede ko ba siyang hawakan? Ngayon lang kasi ako naka-encounter ng babaeng buntis. Curious lang ako kung gaano kalaki ang tummy kapag 1 month pa lang, nahihiya pa niyang palm. Of course. Naaaliw na kinuha ko ang kamay ni Sir Luigi at ako na ang nagdala niyon sa tiyan ko. Kitang-kita ko ang kasiyahan na bumalatay sa kanyang mukha nang lamapat ang palad niya sa tiyan ko na hindi ganoon kaumbak. Baby, please meet Ninong Luigi. Tandaan mo siya, ha? Kasi siya ang magiging second daddy mo at isa sa magiging kakampi mo, nakangiting wika ko na lalong ikinangiti ni Sir Luigi. Nasa ganitong sitwasyon kami nang biglang may dumating na isang sasakyan pa at pumarada sa likuran ng sasakyan ni Sir Luigi. Sabay kaming napalingon at nagulat nang makilala ang sports car. Binunggu pa nga niya ang likuran ng kotse ni Sir Luigi. Ngunit mas nagulat kami nang makita namin si Gabriel na bumaba mula roon at kasama si Phoebe. Agad na tumuon ang aking mga mata sa mukha ng asawa ko kaya kitang-kita ko ang madilim niyang anyo habang nakatingin sa tiyan ko kung saan nakalapat pa rin ang palad ni Sir Luigi. Akala ko susugurin na naman niya kaming dalawa kaya inihanda ko na ang sarili ko. Pero ngumisi lang siya na para bang baliwala lang sa kanya ang nakita, na ikinasakit na naman ng kalooban ko. Bakit parang may kakaib sa kanya ngayon? Bakit parang hindi man lang siya nagalit na naabutan niya rito si Sir Luigi at ganito pa ang ayos namin? Parang piniga na naman ang puso ko dahil sa pambabaliwala sa akin ng asawa ko. Parang hindi man lang niya ako na-miss kung titigan niya ako. O kahit pag-alala man lang sa paglalayas ko. Ano ang ginagawa niya rito kung ganoon? Wow! Ang ganda ng dagat, Kuya Gab. Napakurap ako nang marinig ko ang malakas na bulalas na iyon ni Phoebe, sabay abrisyete sa asawa ko. Maligo tayo later, ha? Buti sinabi mo na dito tayo pupunta kaya nakapagdala ako ng 2-piece. Ano, tama ba ang narinig ko? Balak nilang magstay dito.